first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Kasunod ng kanyang mga naunang revelasyon sa sinapit na mga nawawalang sabungero, lumantad na si alias Totoy at pinangalanan ang anyay mastermind sa pagkawala ng hindi bababa sa 100 mga sabungero. Kabilang dyan, ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na itinuturing na higante sa mundo ng isamong at ang aktres na si Gretchen Barreto. Idinetalya ni alias Totoy ang naging papel nila sa kaso sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Samantala, sa isang media advisory, sinabi ng kampo ni Atong Ang na bukas maghahain ito ng reklamo laban kay alias Totoy na kinilala nila sa pangalang Julie Dondon Patidongan. Ang kabuang detalye ng mga balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Literal na walang panalo ang halos 100 isinangkot sa illegal raffle sa Tarlac na naka-livestream pa. Bukod sa walang permit mula sa gobyerno ang operasyon, ang resulta ng raffle, luto umano. Nakatutok si June Veneracion. Paglusob ng halos 200 pulis sa event center na ito sa San Vicente, Tarlac. Pasensya po, may mga ganitong kaganapan po. Dinat na nila at agad ipinatigil ang illegal raffle na may livestream. 74 ang arestado, kabilang ang mga financier ng raffle na walang permit mula sa gobyerno. Doon sa venue, 1,000 maigi yung tao doon. And based on the law of illegal gambling, financiers, bettors, everybody pwedeng makasuhan. Sinegregate lang muna namin yung mga mas malaking pasimuno. Halos puno ang venue, lalo't milyong piso ang halaga ng mga premyo, kabilang ang brand new SUV na ipinagmamalaki pa sa online advertisement. At ang ticket, 20 pesos lang isa. Pero may mga report ang PNP na may hocus-pocus pala. As alleged, wala talagang legitimate winners na na-identify. As alleged, sabi ng mga ibang tumataya, yung mga nananalo, it belongs to the inner circle. Parang luto na to. Kadalasan, consolation prize lang umano ang naiuwi ng mga tunay na tumataya sa bunutan na questionable raw ang paraan. Ang sabi nung ibang mga nandoon is that pangalan lang ang binabanggit. Hindi na binabanggit yung, usually naman may mga numbers doon, ticket numbers, di ba? 5 taong nag-operate ang mga nasa likod ng illegal gambling operation gamit ang Tambiolo system. Buwanan daw ang kanilang raffle draw sa iba't ibang lugar sa Luzon. Nakakulong ang mga suspect sa Tarlac Provincial Police Office matapos masampahan ng reklamong illegal gambling. Sinusubukan pa namin silang makuha na ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 Oras. Idinetalye na nga ni alias Totoy ang papel ni Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabungero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa poll. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon at narito ang aking ulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala ng hindi raw bababa sa 100 mga sabungero.
Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Ang at dalawang iba pa. Kung ano raw ang kani-kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo rito sa Missing Sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw pala ay kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million. Para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan nyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babaliktarin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidongan, Vicky, ay nagtagal ng nagtatrabaho na sa kampo ni Atong Ang, may 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at hanggang
sa marating ang posisyon bilang Chief Security ng mga farm ng kampo ni Atong Ang, pati na ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. Mahigpit ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Sige Emil, aantabayan na natin ang iba pang update ukol sa report na ito. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng negosyanteng si Atong Ang, dating aktres na si Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni alias Totoy. At kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero, patuloy itong pinaimbestigahan ng Pangulo ayon sa palasyo. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Sa gitna naman ng aligasyong may mga impluwensya umanong umaabot hanggang Korte Suprema patungkol sa kaso, sinabi ng palasyo na tiwala sila sa integridad ng hudikatura at masosolusyonan nito ayon sa batas at rule of law. Sinuspindi ang klase sa 2 paaralan sa Sibalom sa Antique dahil sa pagsama ng pakiramdam ng mahigit 100 estudyante. 80 sa kanila nagsukay, limatay at sumikip ang dibdib dahil sa di pa matukoy na masangsang na amoy. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nirespondihan ng MDRRMO at iba pang rescue groups ang ilang estudyante ng Pisanan National High School at Pisanan Central Elementary School pasado alas 7 kaninang umaga sa Sibalom, Antique. May mga hinimatay, sumikip ang dibdib at nagsuka matapos umanong nakalanghap ng masangsang na amoy. Baho-baho. Nagtamat nga daw Instagram na tanan. Raptar ang tanan sa kampus. Hindi manabing mahambar ka barangay, nung asa ka dya, wala pa kami kamaan kung may nag-spray balawer dahil sa wala naman yung chemical to. So, gina-mobilize natin sanda to investigate sa palibot. Aminado ang punong barangay ng Pisanan na may ilang residenteng nakalanghap rin ng parehong amoy sa lugar. Ngunit hindi naman raw sila nagsagawa ng fogging o spraying kontra dengue kaninang umaga. Ginapamanaan ka mo, kag nag-spray ba kita first week guro to kadyon or last week kaman kami nag-spray kita ka para sa dengue. Pag sa kadya, wala na tumatabo ang mga spray. Sa mahigit 100 na sumama ang pakiramdam, mahigit 80 ang dinala sa ospital sa bayan ng Sibalom habang ang iba ay inirefer sa ospital sa bayan ng San Jose. Agad na sinuspindi ang klase sa 2 mga eskwelahan. Pinauwi rin ang mga estudyante na hindi apektado. Nagtatag na ng Special Investigation Team ang SDO Antique upang matukoy kung saan posible nanggaling ang nalanghap na amoy. Similar sa rotten na guava fruit. Then sa mga gipamangkot man nanda sa vicinity at school, na daw pesticide na namang mga expired nga nagsungaw. Tiniyak ng SDO Antique at Antique Provincial Government na tututukan ang sitwasyon ng mga estudyante sa ospital. Ang tugisan to ma'am, to see the situation, kung anong matugro nga mga bulig nga immediate para sa ating mga patients and also for our intervention plan. Isa sa ilalim sa psychosocial intervention ng mga estudyante at mga guro na apektado. Ayon sa Department of Health, tinugunan nito ang sitwasyon sa pamamagitan ng Western Visayas Center for Health Development. Agad din silang magbibigay ng impormasyon pagkatapos asikasuhin ang kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Nadagdagan pa ang mga lugar kung saan makakabili ng 20 pesos kada kilong bigas ang mga piling sektor. Pero kung pabor ang programa sa mga customer, umaaray naman ang mga magsasaka na binabarat umano ng traders dahil dyan. At nakatutok si Bernadette Reyes. May mabibili na ring 20 pesos na bigas sa Zapote, Baco or public market simula ngayong araw para sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizen, PWDs at solo parents. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglunsad ng programa sa lugar kanina.
500 sako ng bigas ang inilaan para sa rollout na maagang pinilahan. Malaking halaga sa amin makamenos kami kasi yung madi-discount namin dito, may bibili pa namin ng aming ulam. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 94 na locations na nationwide ang nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Nasa humigit kumulang 75,000 na mga households naman ang nakikinabang na rito. Kabilang ang senior citizen na si Merlinda sa nahikayat na ring bumili ng 20 pesos kada kilong bigas. Nakakatipid din ako sa 5 kilo mo, di ba? Kasi binibili ko 50 pesos sa 5, 250 na. Eh di nakaano ako ng yung 150 ko, pwede pa may bili ng ulam. Pero habang dumarami ang nakikinabang sa murang bigas, dumadaing naman ang mga magsasaka. Tulad sa Tarlac at Bulacan dahil sa murang bili ng mga traders sa palay. Ang benteng bigas daw ang dahilan ng mga traders para baratin ang palay. Yung 20 pesos na bigas, parang overkill siya eh. Dahil bumibili ang NFA ng palay sa 24, tapos ibibenta na ng bigas 20. No? Ang laki ng pagkalugi ng NFA. Mag-iisip yung trader, kailangan bilhin ko yung palay sa 8 o 10 piso per kilo sa magsasaka para malabanan ko yung 20 peso rice na yan. Tinawag ito ng DA na pananamantala ang pambabarat. Palay na ginamit na maging bigas na ibinenta because may subsidy yung gobyerno doon eh. Hindi dapat gamitin yun na rason. Inutusan na ni Secretary ang NFA to go to these places at kung pwedeng mabili ng NFA o makita ko anong paraan. Kasi ano yan again, may pag ganong presyo may pang-abuso on the side ng mga traders talaga. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kinontra ng tagapagsalita ng impeachment court ang pahayag ni Akbayan Representative Chel Jokno na posibleng maging patibong ang hinihinging sertipikasyon ng Senado sa Kamara. Hindi rin muna panunumpain bilang senator judges ang mga nanalo nitong eleksyon. Nakatutok si Mau Gonzales. Kahit simula na ang termino ng mga nanalo nitong election 2025, hindi pa rin sila panunumpain bilang impeachment judges. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, may magkakaibang opinion kasi kung nagpapatuloy ang kapangyarihan ng Senate President na siya ring presiding officer nito. Dahil nga kailangan mag-elect ng Senate President, malamang yung presiding officer din mawawalan ng kapangyarihan. May holdover capacity nga po. Pero nga, maaaring ma-question siya na bakit ka nagsuswear in. Nakalagay sa rules natin, mag-elect muna tayo ng Senate President. So ayaw niyang mangyari yun na ma-question siya. Nakadepende umano ang pag-reconvene ng impeachment court sa compliance ng Kamara sa hinihinging sertipikasyon na payag itong ituloy ang impeachment at ang pagsusumite ng pangalan ng mga magiging House Prosecutor. Nang tanungin kung pwedeng mabago ang mga naunang desisyon ng impeachment court sakaling mapalitan ng Senate President, Pwede o pwedeng hindi ko masasagot po yan ng definite dahil hindi ko kayang makita kung ano yung magiging future dyan. Kinontra naman itong goal ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na posibleng patibong ang pagre-require ng Senate Impeachment Court ng certification mula sa 20th Congress. Gusto nga raw iwasan ng korte na magkaroon ng mga kwestyong legal sa proseso ng impeachment. The specific certifications being required from the House are all part of the effort to guarantee procedural legitimacy and to uphold constitutional standards. These certification procedures should not be seen as traps or measures to impede the disrespect for or attempts to undermine the impeachment court processes, threaten the independence and credibility of the court, and jeopardizes public trust on the process itself. Nadagdagan din ang mga senador na nagsabing dapat magpresenta muna ng ebidensya sa impeachment trial bago magbotohan ang mga senator judge sa anumang motion, gaya na lang ng pagpapadismiss sa impeachment case. It should be presented to the public so there's transparency. Evidence should be The arguments before kayo magbotohan. Kung magkakaroon ng botohan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok 24 oras. Sa abiso naman ng kampo ni Charlie Atong Ang,
Maghahain ng complaint affidavit si Ang laban kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Ihahain ito ni Ang sa Office of the Prosecutor sa lungsod ng Mandaluyong bukas. Good evening mga kapuso! More than a month to go bago ang inaabangang GMA Gala 2025. At may patiz na ang ilang kapuso at Sparkle ladies sa kanilang magiging outfit para sa red carpet. Ang kanilang mga paghahanda, ichichika ni Nelson Canlas. Sa mga nagdaang taon, napuno ng glamour, elegance, and sophistication ang inirampang looks ng malalaking bituin sa inaabangang GMA Gala. For months now, muli silang magsasama-sama sa isang dazzling night to remember. Kaya ngayon pa lang, kanya-kanya ng preps ang Kapuso Stars. Pamisterious sa ngayon ang Kapuso Ladies, pero binigyan nila tayo ng sneak peek sa magiging look nila. Tulad ni PBB collab star Shubi Etrata at Asia's Limitless star Julian San Jose. We're starting to, complete the look. So yun yung mga pinaghahandaan natin. Something classic but sophisticated. Every year naman talaga laging kailangan. Yun muna yung description para pagka, pasabog, diba? Iba ang atake this year ni Gabi Garcia at akusada star Andrea Torres. Meron na kaming idea, pero ginagawa pa lang yung damit. Excited ako for it kasi gusto namin medyo maiba naman ako dun sa mga napakita namin last 3 years na naggala tayo. I've never worn this color for gala ever. So medyo hindi ako black and white this year kasi most of the time neutrals ako. So abangan nila kung ano bang kulay ang susuotin ko. Gumamit naman ng fashion lifeline si El Villanueva. Medyo surprise siya, pero gagawin siya ng relative tito ko na he's based from Dubai. So very big thing to sa amin dahil napakagaling niyang designer. So yun yung pinaka-excited ako. Hindi papakabog si Kailin Alcantara at full-on glam ang kanyang peg. Probably extravagant. It's gonna be something else. Oh my God. Promise. I am so excited for all of you to see it because I'm just so proud of my team that they saw this dress and there, I bought it. Showing their sexy sides naman, sina Encantadia stars Kylie Padilla at Sanya Lopez. Last year was sexy. Siguro ito hotter. Hotter. Hindi ko alam. Siguro sa kulay kasi iba kasi kulay ko this year. Kasi dalawang gown yung pinagpipilian ko and nalilito ko kung ano yung pinakagusto ko. Isang pa-demure at isang hotter. Yung hotter ka na lang. Ganda na ng sexy. Siyempre, pinag-isipan ko pa kung ano yung babagay sa peg. Coming of age naman ang peg ni prinsesa ng City Jail star, Sofia Pablo. Feisty. Dahil ba graduate ka na? Hindi po, in preparation for new things. Pero para kay Jillian Ward, simplicity is best. Actually kasi po, hindi ko siya masyadong pinag-preparehan kasi para sa akin mas excited lang po talaga ako for the night itself. Excited po talaga ako is makita yung mga kaibigan ko sa industry. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.